Tuwing dumarating ang November 1, maraming mga kwentong katatakutan ang nangyayari sa Pilipinas. At maraming bata noon ang takot na takot dahil sa mga kwentong Ha? Ma, nagre-record ako para sa next video ko. Ay, sorry. Patayin ko uli. Hello! Kamusta mga kababata? At dahil malapit na ang November 1, marami na naman lalabas na mga kwentong katatakutan na ipinapanakot sa mga bata. So, pag-usapan natin ang mga experience at mga ginagawa ng mga batang 90s noon. Kung ngayon merong kay MJS, kami noon merong Magandang Gabi Bayan. Na kapag ka pinanood mo yung Halloween special nila, talagang matatakot ka. Siyempre, dahil bata at matatakutin, pagtitripan ka minsan. Diyan na kakalibiting ka habang nanonood ka. At ang nakakainis yung habang nanonood kayo, bigla kang naihi. Ma, naiiyak ako. Samahan mo po ako sa kubeta. Malapit lang yung kubeta. Natatakot ako. Ma, nandyan pa ikaw? Ma! 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 Oo, nandito pa ako. Kaya nang dahil sa panonood mo ng mga nakakatakot, may marinig ka lang sa bubong kala mo manananggal na. Tapos yung feeling na may nakatingin sa'yo, hanggang sa pagtulog mo, may isip mo yung white lady, black lady, meron pa nga red lady, na may isip mo na habang natutulog ka, pagdilat mo, nasa harapan mo na yung black lady. Bukod sa TV, meron din kaming sinusubaybayan sa radyo, na kahit hindi November 1, gabi-gabi may kwentong katatakutan. Gabi ng langagi. Kaya bago ka na lang matulog, talagang matatakot ka. Na na-imagine mo yung napakinggan mo. Pero ang masaya na ginagawa namin noon tuwing November 1 ang mag-ipon ng mga natunaw na kandila na nakatirik sa mga pinto ng mga bahay na nakaabang ka na matunaw. Hoy! Huwag niyong pakailaman yan! Kalalagay ko lang yan! At yung mga nakuha namin na tunaw na kandila, bibilugin namin yun. At isa sa ginagawa namin doon sa mga tunaw na kandila, yung tutunawin namin. Kapag ka natunaw na, saka bububuhusan ng tubig. Tapos, kasama mo ang mga kalaro mo, magkwekwentuhan kayo ng nakakatakot. May kwento ko nakakatakot. May bahay. Nandun yung dalawang magkapatid. Yung babae at yung bunso. Tapos, bigla may kumatok. Sino yan? Buksan mo ang pinto. Lola mo ito. Lola? Hindi ikaw si Lola. Matagal nang patay si Lola. Buksan mo sabi ang pinto. Ako ang Lola mo. Palakas ang katok. Na parang masisira na yung pinto. Tapos yung bata, tinawag niya yung ate niya. Ate, may kumakatok sa pinto. Sabi niya, siya daw si Lola. Ha? Patay na si Lola. Kumakatok to, nakakatakot. Sige, titignan ko. Ate, wag. Hintayin na lang natin si mama at si papa. Alamin ko lang kung sino. Yung bata, sa sobrang takot, nagtago sa kwarto nila. At, Kotoy! Bili ka nga ng pamintang durog doon.
Nagkukwento kami dito eh. Sige, wag ka sumunod. Wag kang lumamon ha. Opo, nandyan na. At pinapakinggan kung sino ba ang kumakatok. Narinig niya na bumukas ang pinto. Pero hindi niya naririnig yung ate niya. Habang pinapakinggan niya kung ano ang nangyayari, biglang gumalaw yung doorknob. Nagulat ang bata at umatras at tinakpan ang mga mata niya. Biglang bumukas ang pinto. May lumitaw na kamay ng matanda at dahang-dahang binuksan ang pinto. At nararamdaman niya na yung nagbukas ng pinto ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Atcha! At nararamdaman niya na yung nagbukas ng pinto ay dahang-dahang lumalapit sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang mata niya. At to be continued. Sino yan? Buksan mo ang pinto. Lola mo ito. Lola? Hindi ikaw si Lola. Matagal. Sino yan? Buksan mo ang pinto. Lola mo ito. Lola? Hindi ikaw si Lola. Matagal. Sino yan? Buksan mo ang pinto. Lola mo ito. Lola? Hindi ikaw si Lola. Ay, Nining? Nining ang tawag namin mga magkakapatid sa kanya. Kasi nasanay na kami na yun ang tawag ng nanay at tatay namin sa kanya dati. Kaya naman na lang namin. Bakit? Anong problema mo, ha? Hindi si nanay.
Ano ba?